Magandang araw sa ating lahat. So may ibahagi akong istorya patungkol sa batang tamad na mag-aral na pinamagatang si Urak. Siyam na taong gulang na si Urak, subalit ayaw pa rin niyang pumasok sa paaralan. Isang araw, napagpasyahan ng kanyang mga magulang na bigyan siya ng regalo upang kung siya ay papasok sa paaralan. Pumayag si Urak, subalit tuwing pumupunta siya sa paaralan, hindi siya pumapasok. Tumatambay lamang siya sa burol. Sa burol na iyon, natatanaw niya ang buong nayon. Sa kanyang pag-uwi tuwing hapon, bago siya pumasok sa kanilang bahay, umakyat muna siya sa puno ng mangga na nasa gilid ng kanilang tahanan. Dahil may butas ang bubong ng kanilang kusina, nakikita niya ang niluluto ng kanyang nanay. Magandang hapon, Nay! 1, 2, 3. Karne ang niluluto ng nanay ko. Sigaw ni Urak. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay at mabilis na kinausap ang kanyang asawa. Mahal, ang galing ng anak natin. Sigurado akong pinaghuhusayan niya ang kanyang pag-aaral. Matalino ang anak natin dahil alam niya ang aking nilulutong ulam kahit hindi na ito nakita. Pagmamayabang ni Sadyara. Nagpatuloy ang ganoong gawain ni Urak hanggang sa napaisip ang kanyang asawa kung bakit laging niluluto niyang ulam ay nahulaan ng kanyang anak. Sinubukan ni Sadyara kung gaano kahusay ang kanyang anak. Isang hapon, maaga siyang nagluto. Itinago niya ang kanyang niluluto sa ilalim ng kama ni Urak. Pagdating ng kanyang anak, magandang hapon, Nay-Tay. Nasa ilalim ng aking kama ang nilulutong ulam ni Nanay. Humanga sa Sadyara sa kanyang anak dahil simula ipinagmalaki ni Sadyara ang kanyang anak. Ibinalita niya sa kanyang mga kapitbahay kung gaano kahusay sa pag-aaral ang kanyang anak. Dahil doon, inakala ng mga tao na may kapangyarihan si Urak hanggang sa umabot sa kapitan ng nayon ang mga sabi-sabi tungkol sa batang si Urak. Umaga ng Sabado, nagulat si Sadyara kung bakit maraming tao ang pumupunta sa kanilang bahay. Ikinagulat din niya na nakita niya si Kapitan Maui kaya nagmamadali siyang naglinis sa loob ng kanilang bahay. Magandang umaga po, Kapitan. Buti naman po at nakadalaw kayo sa aming kubo. Nahihiyang pagbati ni Sadyara. Kumusta kayo rito, ang anak mo? Nabalitaan ko, magaling daw siya manghula. Sa totoo lang, siyang sadya ko, kaya ako napadalaw. Mayroon sana akong ipakiusap sa kanya, pagpapaliwanag ng kapitan. Ayos lang po kami, Kapitan. Ang anak ko nasa loob. Sandali lang po, tatawagin ko lang, sagot ng kanyang ina. Anak, halika muna rito. Gusto ka raw makausap ni Kapitan. Pakiusap ni Sadyara sa kanyang anak. Kinakabahan si Urak, ngunit wala na siyang magawa. Lumabas siya at makipag-usap sa Kapitan. Magandang araw po, Kapitan, pagbati ni Urak. Magandang umaga din, iho. Nabalitaan ko kasi na mahusay ka raw sa panghula. Kaya ako napadalaw dito. Nawawala kasi ang aking sinsing. Mahalaga kasi sa akin iyon. Magpapatulong sana ako sa iyo, bibigyan kita ng pera kung mawalaan mo kung nasaan o kung sino ang nakakuha ng aking singsing. Pagpapaliwanag ng kapitan. Payag po ako, pero kung pwede sana sa inyong bahay natin gawin. Mamaya po ako pumunta sa bahay ninyo dahil kakausapin ko lang muna ang aking nanay. Pagdadahilan ni Urak. Sige Urak, ipahintay kita kay Lukman upang maihatid ka niya papuntang bahay. Huwag kang mag-alala sa lahat ng tao ko. Siya ang pinakakatiwalaan ko. Pagpapaunawa ng kapitan. Umuwi ang kapitan habang si Lukman ay naiwan sa labas ng bahay ni Urak. Nay, mayroon akong pakiusap sa inyo. Magtiwala po kayo sa akin. Dahil para sa pamilya natin ito, pag-alis namin mamaya, sunugin mo lahat ng libro ko. Pabulong na pakiusap ni Urak. Gustong pagalitan ni Sadyara ang kanyang anak, ngunit nakita niya sa kanyang mga mata na kung gaano ito kaseryoso. Alam niyang matalino ang kanyang anak, kaya naniwala at pinagkakatiwalaan niya si Urak. Lumabas ng bahay si Urak at nagpahatid kay Lukman. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nagsalita si Lukman. Urak, malapit na tayo sa bahay ng kapitan, paalala ni Lukman. Sandali lang po, babalik ako sa aming bahay dahil nasusunog ang mga libro ko. Pagdadahilan ni Urak.
Tumakbo ng mabilis si Urak, hinabol siya ni Luqman at pagdating nila nakita nilang nasusunog ang mga libro. Nagulat si Luqman at niniwalang totoong manghuhula ang kasama niyang bata. Sandali lang nilang pinagmasdan ang abo ng mga libro at bumalik na sila sa paglalakad papunta sa bahay ng kapitan. Hindi pa sila dumating sa bahay ay nagsalita si Luqman. Urak, ako ang nakakita sa singsing ng kapitan. Utang na loob, huwag mo ako isumbong sa kanya. Baka ipakulong niya ako. Alam kong irigalo sa akin ng kapitan ang pinakamalaking niyang pato, kaya ipinakain ko sa pato ang kanyang singsing. Pakiusap ni Luqman sa bata. Napaiwan si Luqman at nagpatuloy naman si Urak sa kanyang paglalakad. Pagdating niya sa bahay ng kapitan, pinaupo siya at pinainom ng tubig. Kapitan, may mga pato po kayo? Tanong ni Urak. Oo, marami akong pato. Kung gusto mo, bibigyan kita, sagot ni kapitan ng bata. Gusto ko yung pinakamalaking pato. Kumuha po kayo ng kutsilyo at pugutin niyo ang leeg ng pato. Pag-utos ni Urak. Nagulat at napaisip ang kapitan, ngunit sinunod pa rin niya ang utos ng bata. Lumabas siya ng bahay at nag-utos na hulihin ang pinakamalaking pato. Nang mahuli ang pato, iniwan niya ang leeg nito at pinugutan ng ulo. Sa sobrang tuwa ni kapitan, niyakap niya si Urak at nagpasalamat. Halika iho, pumasok tayo sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang pera, alok ng kapitan. Nang makuha ni Urak ang kanyang gantimpala, nagpaalam siya sa kapitan. Kailangan na niyang umuwi. Paglabas niya ng bahay, muli siyang tinawag ng kapitan. Urak, sandali lang, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking kayamanan kung makakaya mo ang ipapagawa ko sa iyo, alok ng kapitan. Nagustuhan ni Urak ang sinabi ng kapitan. Sige po, ano po ang gusto niyong gawin ko? Tanong ni Urak. Kung mababasa mo ang nakasulat sa papel na ito, ibibigay ko lahat ng aking kayamanan. Pagsubok ng kapitan sa bata. Tinitigan ni Urak ang nakasulat sa papel at hindi na siya nakapagsalita. Doon nagtatapos ang maikling kwento tungkol sa batang tamad na mag-aral na si Urak. Maraming salamat.